Hindi maubos-ubos ang luha ng dalagang si Shanara habang nasa biyahe patungong Maynila. Hindi kasi siya sanay na malayo sa pamilya, lalo na sa kanyang ina. Ngunit dahil sa kahirapan ng buhay, ay kailangan niya makipagsapalaran sa Maynila kahit walang kasiguraduhan. Ipinasok siyang katulong ng kapitbahay nila sa probinsya dahil nangangailangan pa daw ng isang katulong ang kanyang amo. 10,000 kada buwan ang sasahurin niya at bukod doon ay may mga bonus pa siyang matatanggap. Kaya sino nga ba nakaagad ng dalaga ang pagkakataon para makaipon siya ng pera? Ang usapan nila ni Aling Melba ay susunduin siya nito sa terminal ng Pasay. Alam naman kasi nitong first time pa lamang niya makakapunta ng Maynila. Ngunit magagabi na ay wala pa rin si Aling Melba na labis niyang ikinabahala. Lalo na't papalowbat na ang mumurahin niyang cellphone. Nasaan ka na ba, Aling Melba? Sana dumating ka na bago patuloy ang malowbat ang cellphone ko. Wika niya sa sarili habang nagpalingalinga sa kapaligiran sa pag-aakalang baka makita niya si Aling Melba. Naupo muna ang dalaga sa upuan naroon. Kanina pa kasi siya nakakaramdam ng gutom. Gustuhin man niyang bumili ng pagkain ay hindi pwede. Sakto na lamang na pamasahe ang natitira niyang pera. Sa bilis ng oras ay namalayan na lamang ng dalaga na 10:00 na pala ng gabi. Ngunit walang Aling Melba na dumating. Nagpasya na lang ang dalaga na maglakad-lakad. Ngunit habang naglalakad siya, ay bigla na lamang may humablot ng dala niyang maleta. Tinangka niyang habulin ang lalaking humablot ng maleta niya pero sadyang mabilis itong tumakbo at bigo siyang maabutan ang lalaki. Sa labis na pagod at gutom ay napasandal na lamang siya sa isang magarang kotse na nakaparada habang tinitignan ang itsura sa salamin. Daig pa niya ang may 5 anak sa sobrang haggard ng itsura niya ngayon. Ang buhok niya ay halos sabog-sabog na at tagaktak pa siya ng pawis. Kamuntik pa mapatili si Shanara nang bigla na lamang may magsalita sa kanyang likuran. Sino ka? Wika ng lalaki sa baritonong boses. Dahan-dahan na nilingon ng dalaga ang lalaking nagsalita sa kanyang likuran. Pakiramdam ng dalaga na mga sandaling yon ay bumilis ang pagtibok ng puso niya. Bakit ganito? Bakit kay bilis ng pagtibok ng puso ko? May sakit na ba ako? Naitatanong na lamang niya sa kanyang sarili. Naiiling na lamang na pinagmasdan ni Aaron ang babaeng kaharap. Po? Ang sabi ko, sino ka? At anong ginagawa mo sa kotse ko? Oh, wait. Siguro magnanakaw ka, no? At gusto mo akong pagnakawan? Hindi po, sir. Napasandal lamang ako dito sa kotse mo dahil sa sobrang kapaguran. Hinablot kasi ng isang lalaki ang dala-dala kong maleta. Hinabol ko siya ngunit bigo ako maabutan siya. Tatanga-tanga ka naman pala. Alam mong nandito ka sa Maynila ay hindi ka nag-iingat. Wala ka sa bundok, miss. Kaya next time ay mag-iingat ka kung ayaw mong mawala ng pera. Sermon niya sa babae. Makatanga ka naman, sir, wagas? Abay malay ko ba, bagong salta lang naman ako sa lugar na to. 100 na nga lang ang natitira sa pera ko, ninakaw pa. Napansin na Shanara na natawa ang lalaking kausap sa sinabi niya. Napaisip tuloy ang dalaga kung saan natawa ang lalaki. Sa itsura ba niya o sa pera niyang 100? Kawawa naman ang taong kumuha ng maleta mo. Imagine, nagsayang siya ng oras para makuha ang maleta mo, tapos barya lang palang laman? Wika na lalaki na may kasamang pangiinsulto sa kanya. Hoy, mamang ano, hindi mo ba alam na ang 100 ay pwede makabili ng 2 noodles? Isang balot ng tuyo, 3 itlog at may sukli pa? Nakapamaywang niyang wika sa lalaki sabay taas ng isa niyang kilay. Whatever. Akmang bubuksan na sana ni Aaron ang pintuan ng sasakyan nang humarang ang babae. What? Yamot niyang tanong sa babae. Pwede ba akong sumama sa'yo? Wala kasi akong bahay na matutuluyan. Hindi kasi dumating si Aling Melba para sunduin ako dito. Pakiusap nito sa kanya. Kung kanina ay nagtataray ang babae, ngayon naman ay nagpapaawa ang mukha nito sa kanya. I'm sorry, pero hindi pwede. Hintayin mo na lang ang kausap mo, baka na-traffic lang yon. At saka bakit ka sasama sa akin? Hindi mo nga ako kilala. Alam ko naman yon, pero wala na akong ibang choice eh. Masyadong gabi na, baka pagpiyastahan ako dito ng mga masasamang tao. Ikaw din, kaya ba ng konsensya mo na iwan ako dito? Why not? Walang pakialam na binuksan ng binata ang pintuan ng sasakyan at sumakay roon. Kahit anong pakiusap sa kanya ng babae ay hindi niya ito pinansin. Nang makalayo ang binata sa kinaroroonan ng babae ay bigla siya nakaramdam ng guilt. Guilt na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Kahit malayo na ay binalikan pa rin niya ang babae. Kagad niya itong nakita kung saan iniwan kanina.
Ngumiti sa kanya ang babae ng kailapad, saka patakbo siya nitong niyakap na labis niyang kinagulat. Sabi ko na nga ba't hindi ka masamang tao dahil binalikan mo ko? Salamat na marami. Naluluhang wika ng dalaga sa lalaki. Nahihiya siyang bumitiw sa pagkakayakap rito. Pasensya na kung nayakap kita. Nadala lamang ako sa sobrang tuwa dahil may isang taong nakagaya mo ang nakahandang tumulong sa akin. Hindi ako bumalik para tulungan ka. Bumalik ako dahil may naiwan ako. Ha? Kung ganun wala kang balak na tulungan ako? Wala. At sino ka sa tingin mo para tulungan ko? Ni hindi nga kita kilala, malay ko ba kung isa kang sindikato at may balak na pagnakawan ako at gawa ng masama? Sa liit ko to, pag-iisipan mo ako ng masama? Hindi po ako masamang tao kung yan ang iniisip mo. Galing ako ng probinsya at nandito ako para magtrabaho bilang isang katulong. Kaya lang hindi dumating si Aling Melba, ewan ko ba kung bakit. Okay lang kung ayaw mo akong tulungan, naiintindihan ko ang dahilan mo. Ang dami mong sinasabi. Sige na, sumakay ka na bago pa magbago ang isip ko. Yampot na wika niya sa babae. Nagmamadaling sumakay ng kotse ang dalaga bago pa magbago ang isip ng lalaki. Habang nasa biyahe ay hindi maiwasan ni Shanara na nakawan ng tingin ang lalaki. Grabe, ang gwapo talaga niya, lalo na sa malapitan. Ang tangos-tangos ng ilong tapos sa mga labi kay sarap sigurong halikan. Naibulong na lamang ni Shanara sa sarili habang pinagsasawa ang mga mata sa mukha ng lalaki. Na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin alam ang pangalan. Ang sabi ng kanyang inay ay huwag basta-basta magtitiwala sa mga tao sa Maynila dahil marami ang masasama at mapang-abuso. Ngunit hindi ganon ang nararamdaman niya sa gwapo lalaking kasama ngayon, kundi paghanga. Bukod doon ay kay bilis ng tibok ng puso niya na hindi niya maipaliwanag kung bakit. Dahil wala namang gaanong traffic kaya mabilis lamang ang naging biyahe nila. Nilingon niya ang babae at napangiti ang binata na makita itong tulog habang nakanganga. Sa halip na ma-turn off ay napahanga siya sa mga ngipin nitong pantay-pantay at kay puti. Naiiling na lamang siya na bumaba ng kotse. Binuksan niya ang kabilang pintuan ng sasakyan saka ginising ang babae. Gising na, nandito na tayo sa bahay ko. Wika niya rito. Napasili pa ang babae sa labas. Halos mapanganga ito na makita kung gaano kalaki ang bahay ng lalaki. Ang yaman mo naman pala. Di ba nakakahiya na makikitulog ako sa bahay niyo? Ngayon ka pa nakaramdam ng hiya? Samantalang kanina ay namimilit ka na sumama sa akin. Ako lang mag-isa nakatira dito. May kasama ako dito, isang kasambahay. Pero nauwi rin siya pagkagabi na. Sa laki ng bahay mo, isa lang ang katulong mo? Hindi ka naman siguro kuripot, no? Ayoko lang na maraming tao sa bahay. Ang gusto ko'y katahimikan. Kaya ikaw, huwag ka magkakamali mag-ingay sa bahay ko. Kung ayaw mong ipatapon kita sa malayong planeta. Okay po. Tipid na tugon ng dalaga. Sandali. Ano nga ulit pangalan mo? Shanara Bartolome po, sir. Kayo po, ano pong pangalan nyo? Balik tanong sa kanya ng babae na nagpakilalang Shanara. Aaron Villaluz. Wow, ang ganda ng pangalan niyo, sir. Bagay sa inyo. Niyaya na siyang pumasok sa loob ng bahay ni Aaron. Umakyat sila sa pangalawang palapag ng bahay. Binuksan ni Aaron ang isang kwarto saka hinarap si Shanara. Pwede ka na magpahinga. Wika sa kanya ni Aaron saka akmang iiwan na sana siya nito na magsalita siya na ikinatigil nito. Hindi ba ako pakakainin? Gutom na gutom kasi ako. Sabay pakyut ng dalaga sa lalaki. Naiiling na lamang ang binata na niyaya sa kusina si Shanara. Maraming pagkain sa ref. Ikaw na bahalang mamili kung anong kakainin mo. Salamat ulit, Sir Aaron. Napakabait mo. Nang buksan ng dalaga ang malaking ref ay puno ito ng laman. Namimili siya ng kakainin. Sa sobrang dami ay wala siyang mapili. Iniwan na lamang ng binata si Shanara sa kusina. Umakyat siya sa kanyang kwarto at nahiga ng kama. Iyon ang unang beses na may kasama siyang ibang tao sa bahay niya. Ayaw man niyang tulungan si Shanara ay hindi naman kaya ng konsensya niya na mapahamak ito. Ganun pwede naman niyang tulungan. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ay gising na si Shanara. Yun kasi ang nakaugalian nila sa probinsya. Bukod doon ay hindi siya gaanong nakatulog, namahay kasi siya. At idagdag pa ang sobrang lamig ng aircon sa kwartong yon. Maingat na bumaba ng kwarto ang dalaga at nagtungo ng kusina. Gusto sana niyang ipagluto ng masarap na almusal si Aaron bilang pasasalamat. Ngunit hindi naman niya alam gamitin ang mga gamit sa kusina.
Napapakamot na lamang ng ulo ang dalaga. Kahit kape ay hindi siya makagawa. Babalik na sana siya ng kwarto nang may isang babae ang pumasok sa kusina na labis niyang kinagulat. Sabay pa sila nagkatinginan sa isa't isa. Ang dalaga ang unang nakabawi sa pagkagulat. Sino po kayo? Magalang niyang tanong sa babae na sa tingin niya ay nasa edad 50 anyos. Ako si Gracia, ang kasambahay ni Sir Aaron. Bisita ka po ba ni Sir? Balik tanong nito sa kanya. Opo, kayo po pala yung sinasabi niya sa akin kagabi. Aling Gracia, magluluto na po ba kayo ng almusal? Opo ma'am. Naku, wag na pong ma'am. Siyanara na lang po ang itawag niyo sa akin. Gusto ko sanang tumulong sa pagluluto sa inyo. Okay lang po ba? Okay lang naman, iha. Pero bisita ka ni Sir Aaron. Baka magalit siya sa akin. Nag-aalang ang wika ng matandang babae. Naku, hindi po yon. Ako pong bahala sa inyo. Tumulong nga ang dalaga sa pagluluto ng almusal. Bagamat nakakahiya, ay nagpatulong na rin siya kung paano gamitin ang mga kagamitan sa kusina. Sinabi niya ang totoo kay Aling Gracia kung sino talaga siya at kung saan siya galing. Sa una ay nahirapan ng dalaga, ngunit dahil magaling magturo si Aling Gracia, kaya mabilis siyang natuto. Nang matapos magluto ay tumulong na rin siya naghanda sa hapagkainan. Aling Gracia, anong oras po pala kumakain ng almusal si Aaron? Maya-maya ibababa na yon, maaga kasi ang pasok niya sa opisina. Ha? May opisina si Aaron? Oo, siya may-ari ng ilang hotel at restaurant dito sa Maynila. Saka nag-iisang anak lang yan si Sir, kaya swerte ang mapapangasawa niya. Napaisip bigla ang dalaga sa sinabing yun ni Aling Gracia. May point nga ito. Naisip niya, paano kung siya maging asawa ni Aaron? Pasimpleng ngumiti ang dalaga sa tumatakbo sa kanyang isipan. Ngunit malabong mangyari yon. Isa lamang siyang hamak na dukha at ang dukha ay hindi pwedeng magustuhan ng isang katulad ni Aaron. Samantala, magkasabay na kumain ng almusal sina Shanara at Aaron. Napansin niya na maganang kumain ng dalaga. Ang ipinagtataka lang ng binata ay kung saan napupunta ang mga kinakain nito, ganung hindi naman ito mataba. Salamat pala Aaron sa pagpapatuloy mo sa akin dito. At syempre sa pagpapakain na rin. Kung hindi mo ako tinulungan ay baka kung ano na nangyari sa akin dito sa Maynila. Walang problema. Malaki naman tong bahay, kaya pwede kang mag-stay dito kahit kailan mo gusto. Talaga Aaron? Ibig sabihin na ampunin mo na ako? Nagniningning sa tuwa ang mga mata ng dalaga na nakatingin sa gwapo mukha ng binata. Ano ka, batang maliit para ampunin ko? Ang sinabi ko lang ay pwede kang mag-stay dito. Pero hindi ko sinabi na ampunin kita. Magkaiba yon. Paliwanag naman ni Aaron sa dalaga. Okay, naintindihan ko na po. Salamat talaga. Hayaan mo habang nandito ako itutulong ako sa mga gawaing bahay para hindi masyado nakakahiya sa'yo. Hindi na kailangan. Bisita kita. Kaya hindi mo kailangang magtrabaho dito. Seryosong tugon ng binata sa dalaga. Habang abala si Aaron sa pagbabasa ng proposal, ay pumasok sa opisina niya ang pinsang si Roldan. Hindi mo naman sa akin sinabi na may magandang dilag kang kasama sa bahay mo. May halong panunuksong tanong nito sa kanya. Paano mo nalaman? Galing ka ba sa bahay? Yes, galing ako sa bahay mo. Isinuuli ko na yung hiniram ko sa yung laptop. Bakit doon mo dinala? Hindi na lang dito. Pupunta ka rin naman pala. Yamod niyang sagot sa pinsan. In fairness, bro, ang ganda ni Shanara at bagay kayong dalawa. Hoy, wag mo akong itulad sa'yo na babaero. Okay. So okay lang ba sa'yo kung ligawan ko siya? Hindi pwede. Alam mo ikaw, puro na lang babaeng laman dyan sa utak mo, kaya nagagalit sa'yo si Tito. Ligawan mo na ang lahat ng mga babae, wag lang siya Shanara. Mahabang wika niya sa pinsan. Bakit naman? Dahil ba type mo rin siya? Sa halip na sagutin ang tanong ng pinsan ay binato na lamang niya ito ng hawak na ballpen. Lumabas ka na nga, busy ako. Mamaya na tayo mag-usap kapag hindi na ako busy. Pagtataboy niya sa pinsan. Nang makalabas ng opisina niya si Roldan ay siya naman pagdating ng kanyang mama na labis niyang kinagulat. Hindi siya nito pinupuntahan sa opisina kung wala itong mahalagang kailangan sa kanya. Ma, napadaan kayo. Alam mo naman siguro na hindi ako pumupunta dito sa opisina mo kung hindi rin mahalaga ang sadya ko sa'yo. Mataray na tugon nito. Yeah, so anong sadya niyo sa akin, mama? Sa susunod na buwan na ang birthday ko, baka naman pwede mo na kami bigyan ng apo ng papa mo. Napalunok bigla ng sariling laway ang binata sa sinabing yun ng kanyang ina. Ang hirap naman ang hinihiling niyo sa akin, ma.
Girlfriend nga ay wala ako. Tapos gusto niyo ng apo? Maghintay lang kayo, darating din ang araw na matutupad ko ang gusto niyo. Bibigyan ko kayo ng apo, hindi lang isa, kundi maraming mga apo. Pero hindi pa ngayon. Kailan pa, Aaron? Ang tagal na namin sinasabi sa'yo na mag-asawa ka na. Pero hindi mo naman kami sinusunod. Mas priority mo pa tong kumpanya kaysa sa amin na magulang mo. Hindi na kami bumabata ng papa mo. Natigilan bigla ang binata. Wala siyang maapuhap na isasagot sa kanyang ina. Matagal na nitong sinasabi sa kanya na mag-asawa na siya dahil gusto na raw ng mga ito na magkaroon ng mga apo. Ang akala niya ay nakalimutan ng mga magulang niya ang tungkol sa bagay na yon. Ilang buwan na rin kasi na hindi siya kinukulit ng mga ito. Tapos ngayon, eto na naman sila sa usaping asawa at apo. Sa totoo lang ay hindi pa sumasagi sa isipan niya ang mag-asawa dahil hindi pa siya ready. Nagkaroon naman siya noon ng 2 girlfriend pero panandalian lamang. Hindi niya kasi masyado mabigyan ng atensyon kaya nakipaghiwalay na lamang siya. Para sa kanya ay mas masaya ang buhay kapag walang girlfriend. Sumasakit lamang ang ulo niya kapag may babae siya na panitalak naman sa kanya. I'm sorry ma, pero hindi pa talaga ako handa. Kailan ka pa magiging handa, Aaron? Kapag wala na kami, ha? Kung ayaw mo mag-asawa, edi hindi na kita pipilitin. Pero bigyan mo kami ng apo kahit isa lang. Saan naman ako kukuha ng bata? Wika niya sabay kamot sa ulo. Wala na akong pakialam kung saan ka kukuha ng bata. Basta bigyan mo kami ng apo. Dapat yung anak mo talaga na galing sa'yo, hindi galing ampunan. Pakiramdam ng binata ay lalo sumakit ang ulo niya dahil sa pangungulit ng kanyang ina. Nang makaalis ang ina ng binata ay mabilis siyang tumayo. Wala na siya sa mood magtrabaho pa. Pagdating ng bahay ay kaagad siya sinalubong ni Aling Gracia. Magandang hapon po Sir Aaron. Bati nito sa kanya. Manang, saan po siya Nara? Nasa kwarto po siya. Ayaw bumaba, kanina pa yung nagkukulong doon eh. Ha? Bakit? May problema ba siya? Hindi ko po alam sir. Wala naman siya sinasabi sa akin eh. Nagmamadaling umakyat sa itaas ang binata para puntahan si Shanara. Bukas ang pinto kaya pumasok na siya sa loob. Naabutan niya ang dalaga na nakaupo habang magulo ang buhok. Daig pa nito ang bruhang mangkukulam sa itsura nito ngayon. Nagulat pa ang dalaga na makita siya. Mabilis nitong ipinusod ang mahabang buhok at ngumiti sa kanya. Nakauwi ka na pala. Malungkot ang boses na wika nito. Hindi ka raw lumalabas dito sa kwarto. At saka bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka ba marunong magsuklay at magayos ng sarili mo? Siyempre marunong. Anong akala mo sa akin, bata? Kaya lang paano ako mag-aayos ng sarili ko? Wala nga akong mga gamit, di ba? Ninakaw yung maleta ko. Lahat ng mga gamit ko ay nandun, pati ang pera ko. Yan lang pala ang problema mo? Nasabi na lamang ng binata. Oo, baka naman may mga lumang t-shirt ka dyan. Pwedeng pahingi ako kahit isang piraso lang? Hindi pwede. Matigas na tugon ng binata kay Shanara. Nay, ang damot mo naman. Inis na inirapan niya ang binata. Hindi ako madamot. Kaya ako sinabing hindi pwede kasi ibibili na lang kita ng mga bagong damit mo. Talaga? Ibibili mo ako ng mga bagong damit? Oo. Kaya sige na, ayusin mo na ang sarili mo. Ikukuha na lang kitang maisusuot mo para magmukha ka naman tao paglabas natin. Sa labis na tuwa ay mabilis siyang tumayo ng kama at niyakap ang binatang nakatayo malapit sa pinto. Samantala, nagulat naman si Aaron sa ginawang yun ni Shanara. Hindi nagtagal ang yakap na yun sa kanya ng dalaga. Nang kumalas ito sa pagkakayakap, ay saka naman siya naglakad palabas ng kwarto. Naiwang nga butenga ang ngiti ni Shanara. Hindi siya makapaniwala na bibilhan siya ng mga gamit ng binata. Muling bumalik ng kwarto niya si Aaron, dala nito ang pamalit niyang damit. Hindi ko pa nagagamit ang t-shirt na yan. Wika nito. Salamat dito ha. Balang araw ay makakabayad din ako ng utang na loob ko sa'yo. Hindi na kailangan. Kagustuhan ko ang tulungan kita. At hindi ako nagpapabayad. Bilisan mo na maligo, hihintayin na lamang kita sa sala. Nang iwan siya ni Aaron sa kwarto ay mabilis siya nagtungo ng banyo para maligo. Ayaw niyang paghintayin ng matagal ang binata. Samantala sa sala, habang hinihintay ang pagbaba ni Shanara ay nanood muna ng TV si Aaron. Sakto naman na drama ang palabas at ikinakasal ang mga bida doon. Akmang ililipat na sana niya sa ibang channel na magsalita si Aling Gracia. Alam niyo sir, maganda ang kwento ng palabas na yan, hango sa totoong buhay. Bakit? Ano bang kwento dyan? Seryoso niyang tanong kay Aling Gracia. Ganito kasi yan sir.
Yung bidang lalaki ay babaerong sobra. Tapos kung kailan gusto niya na mag-asawa, ay wala sa girlfriend niya ang gusto magpakasal sa kanya. Bakit? Kasi nadala na sa kanya ang mga babae. Tapos may isang babae naman na mahal siya. Pero hindi niya gusto ang babae kasi saksakan ng pangit. Eh ngayon, no choice na siya. Kaya ito na lamang ang inalok niya ng kasal. Sa gulat ng lalaki, hindi tinanggap ng babaeng alok niya. Oh, talaga? Bakit naman? Eh ang sabi niyo mahal na mahal ng babaeng yun ng bidang lalaki. Oo nga po sir, pero hindi niya na mahal ang lalaki kasi may iba nang gusto ang babae. Ah, kaya naman pala. So ano nangyari sa kwento? Curious ng tanong kay Aling Gracia. Eto na nga sir. Naglasing ang bidang lalaki tapos nang pauwi na siya ay may nabangga siyang isang magandang babae. Dinala niya ito sa hospital tapos yung babae nangangailangan ng malaking halaga. Pampaopera daw sa tatay niya may leukemia. Dahil desperado na ang bidang lalaki, kaya inalok niya ng malaking halaga ang babae para gawing baby maker niya. Naisip kasi ng lalaki na hindi na mag-asawa pero gusto niya ng anak. Dahil kailangan na kailangan talaga ng pera ng babae, kaya ayun pumayag sa gusto ng lalaki. Okay, maganda nga ang kwento. Naisagot na lamang niya. Opo sir. Kayo sir, ayaw niyo pa ba mag-asawa? Saka na manang, masyado pa akong busy. Saka nandyan lang naman ang mga babaeng yan. Hindi naman siguro ako mauubusan. Biro niya sa matandang babae na kinatawan nito. Samantala, habang nasa biyahe ay napansin ng dalaga na tahimik lamang ang binata. Ayaw naman niyang kausapin baka maistorbo niya ang malalim nitong iniisip. Pagdating ng mall ay kaagad sila nagtungo ng department store para mamili ng mga kailangan niya. Halos malula ang dalaga sa sobrang mahal na mga damit doon. Pagkatapos mamili ay kumain muna sila sa isang mamahaling restaurant bago umuwi ng bahay. Kinagabihan habang nagpapahinga ang dalaga ay mahihinang mga katok ang kanyang narinig. Nang buksan niya ito ay si Aaron. Pwede ba kita makausap? Oo naman, pasok ka. Niluwagan niya ang pinto para makapasok ang binata. Hindi ba kaya ka nandito sa Maynila ay para magtrabaho? Oo, bakit? Bibigyan mo ba ako ng trabaho? Inosenteng tugon ni Shanara kay Aaron. Yes, gusto kita maging baby maker ko at babayaran kita kahit na magkano gusto mo. Seryosong wika ng binata. Baby maker? Ano yun, gagawa ng bata? Di ba dapat babae at lalaki ang gagawa nun para makabuo ng bata? Naiiling na lamang ang binata sa dalagang kaharap. Hindi alam ni Aaron kung paano ipapaliwanag sa dalaga ang gusto niyang mangyari. Sa totoo lang ay nagulat din siya sa sinabi. Nagtataka din ang binata sa sarili kung bakit pinatulan pa niya ang kwento ni Aling Gracia. Tuloy, nagulo ang kanyang isipan. Never mind. Kalimutan mo na lang kung anong sinabi ko sa'yo. Medyo magulo lang talagang isip ko. Bawi niya sa sinabi kay Shanara. Malaki ang utang na loob ko sa'yo, Aaron. Tinulungan at pinatira mo ako dito sa bahay mo. Tapos kanina pinamili mo pa ako. Oras na para ako naman ang bumawi sa'yo. At ibalik ang kabutihan mo sa akin. Ano sinasabi mo? Pumapayag ako sa gusto mo. Diretsahang sagot sa kanya ng dalaga. Pero Shanara, alam mo ba kung anong gagawin mo? Oo naman. Hindi ako pinanganak sa bundok para hindi maintindihan ang ibig sabihin ng baby maker. Willing ako na gawin yon. Pag-isipan mo muna. Hindi basta-basta ang pagiging baby maker. Alam ko, at isa na doon ang hindi pwedeng lapitan ng bata. Marami na ako nababasa na ganyan, kaya alam ko na yan. Kung ganon, okay lang sa'yo na makipagtalik sa akin? Oo naman. Bakit, may sakit ka ba nakakahawa? Wala. Sabay iling niya sa dalaga. Kung ganon, kailan natin uumpisahan? Walang prenong tanong nito sa kanya. Napalunok bigla ng sariling laway ang binata. Hindi inaasahan ni Aaron na ganon kabilis kausap ang dalaga. Sigurado ka ba talaga? Na okay lang sa'yo na gawin yon? Paninigurado pa ng binata sa dalaga. Oo nga, ang kulit mo naman. Naiinis na tugon sa kanya ng dalaga. Okay, bukas na lamang natin pag-usapan ng buong detalye. Sa ngayon ay kailangan ko na magpahinga. Good night. Nagmamadaling iniwan niya ang dalaga. Pagdating ng kwarto ay pabagsak na nahiga ng kama ang binata. Dahil sa mga isipin tumatakbo sa kanyang isipan ay hindi kaagad nakatulog ng gabing yun si Aaron. Pabaling-baling lamang siya sa higaan habang mukha ng dalaga ang nakikita niya. Ano ba, Shanara? Patulugin mo na ako. Wika niya sa kawalan sabay talukbong ng kumot.
Samantala sa kwarto ng dalaga ay hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi niya sa mga isipin tumatakbo sa kanyang isipan. Isa na dito kapag magkatabi na sila sa pagtulog ni Aaron, kung paano siya kikilos ng tama, kung ano ang feeling kapag nahalikan siya ng binata. Kung totoo ba na masarap ang first kiss. Napatalokbong na lamang ng kumot ang dalaga habang kinikilig. Hindi niya alam kung para saan ang kilig na nararamdaman niya ngayon. Madaling araw na nang makatulog ang dalaga. Hindi niya maintindihan kung ano ang tawag sa nararamdaman niya. Kung excitement ba o kaba. No boyfriend since birth siya, pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi na siya maganda. Sadyang wala lang talaga naliligaw sa kanya na pabor naman sa kanya. Naligo muna siya bago bumaba. Nakasabay pa niya sa hagdanan si Aaron na magulo ang buhok at tanging nakasando at boxer shorts lamang ang suot nito. Palihim niyang sinuyod ang kabuuan ng binata. Napakagwapo talaga nito at masasabi niyang perfect body ito at pwede itong maging model ng underwear. Good morning. Nakangiti niyang bati sa binata. Good morning to. Wika nito sabay hikab. Siya nga pala Aaron, pagkatapos natin kumain, ay pag-usapan natin ang tungkol sa offer mo sa akin. Ha? Wika niya sabay inom ng kape. Oo, bakit? Ayaw mo na bang ituloy? Hindi naman sa ganon, Shanara. Pero pag-isipan mo muna ng mabuti dahil hindi basta-basta itong papasukin mo. Sa totoo lang ay hindi ko rin alam kung bakit sinabi ko pa yon. Kaya kung maaari, kalimutan mo na lamang yon. Tahimik lamang silang dalawa ni Aaron habang kumakain. Sa totoo lang ay naguguluhan siya sa binata. Aalukin siya nito sabay bawi. Hindi naman siya excited sa perang ibabayad nito. Dahil ang totoo, kahit hindi siya nito bayaran ay willing pa rin siya maging baby maker ng binata. Malaki ang utang na loob niya kay Aaron. Kaya lahat ng sasabihin nito ay gagawin niya basta kaya niya. Samantala, ng araw na yon ay hindi pumasok ng opisina si Aaron. Una, magulo ang isipan niya. Pangalawa ay inaantok siya. Habang abala siya sa pagbabasa ng magazine, ay nilapitan siya ni Aling Gracia at sinabi nito na nasa baba ang mama niya. Samantala, magiliw namang pinakiharapan ni Shanara ang ina ni Aaron. Kaano-ano ka ng anak ko? Nakaramdam ng kaba ang dalaga, lalo na't halata sa mukha ng ginang ang pagiging mataray nito. Kailangan ay hindi siya magkamali ng isasagot. Nagulat pa ang dalaga nang biglang sumulpot sa kanya likuran si Aaron. Sabay akbay sa kanya. Nagtatanong ang mga mata niyang tumingin sa binata, ngunit kinindatan lamang siya nito. Girlfriend ko ma, si Shanara. Nagulat pa ang dalaga sa narinig sa sinabi ni Aaron sa mama nito. Ngunit may parte ng pagkatao niya ang kinilig bigla. Talaga? Yes ma, sa katunayan nga niyan ay nagbabalak na kami magkaroon ng anak. Right love? Sabay tingin sa kanya ni Aaron. Opo ma'am, balak na nga po namin ni Aaron na magkaroon ng anak sa lalong madaling panahon. Pagsang-ayon niya sa kasinungalingan ng binata. Bakit biglaan naman ata anak? Di ba dapat ay may kasal muna kayong dalawa bago ang anak? Yeah, mama, pero naisip namin dalawa ni Shanara na anak muna ang unahin namin bago ang kasal. Kasi alam ko naman kung gaano nyo ka gusto magkaroon ka agad ng apo. Kaya napagkasunduan namin ni Shanara na dito na muna siya tumira para mabilis kami makabuo. Napakagandang idea ang naisip mo anak, tiyak na matutuwa ang papa mo. Pero teka, taga saan ka pala iha? Galing siya sa malayong probinsya ma, pero matagal na siya dito sa Maynila. At masasabi ko na kilalang kilala talaga namin ng isa't isa. Sagot ni Aaron sa mama nito, tanging-tango at ngiti na lamang ang naisagot niya sa ginang. Nakahinga lamang na maluwag ang dalaga na makaalis ang mama ni Aaron. Salamat pala kanina at sinakyan mo na lang kung anong sinasabi ko. Si mama kasi kinukulit na ako mag-asawa at magkaroon ng anak. Matagal na kasi silang sabik na magkaroon ng apo kaya ganon. Bakit? Wala ka bang girlfriend? Wala akong time na makipagrelasyon. Masyado akong busy. Kaya nga naisip ko na gawin kang baby maker. Pero naisip ko na mali kasi parang sinasamantala ko ang utang na loob mo sa akin. Okay lang sa akin, Aaron. Willing ako maging baby maker mo. At saka dahil sa sinabi mo sa mama mo, tiyak na aasa yon na mabibigyan natin sila ng apo. Pero siya na... Okay lang. Gusto ko lang ibalik ang mga kabutihan mo sa akin. Sabihin mo lang sa akin kung ano magiging kasunduan natin at gagawin ko. Malalim na napabuntong hininga ang binata bago tumango sa dalaga. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Habang iniisip ko pa magiging kasunduan natin. Pagsapit ng hapon ay pinatawag siya ng binata sa study room nito. Naabutan ito ng dalaga na may hawak na papel.
iniabot nito sa kanya ang papel na kaagad naman niyang tinanggap. Basahin mo kapag okay na sa'yo, pero maha mo na lamang sa baba. Pinuksan ng dalaga ang nakatiklop na papel sa kabinasa. Nang matapos niyang basahin ang mga nakasaad doon, ay kaagad niyang kinuha ang ballpen at walang pag-aalinlangan na pinirmahan ito. Nang matapos siya ay saka ibinalik ang papel sa binata. Wala ka malang bang sasabihin tungkol sa mga nakasaad dito? Wika nito sa kanya. Wala, katulad ng sinabi ko, Aaron, gusto ko nang ibalik sa iyo lahat ng mga kabutihan mo sa akin. At bilang pagtanaw ay nakahanda akong tulungan ka sa problemang kinakaharap mo ngayon. Kung ganon, okay na ang lahat. Pwede na nating umpisahan ng kontrata. Oo naman, sabihin mo lang kung kailan. Mamaya na, Shannara. Puntahan mo na lamang ako sa kwarto ko, hihintayin kita. Tumango sa kanya ang dalaga saka lumabas ng study room. Pagkapasok ng kwarto ay kaagad na nagtungo ng cabinet ang dalaga para pumili ng isusuot na damit. Gusto niyang matuwa sa kanya si Aaron at hindi ito magsisi na siya ang magiging ina ng mga anak nito. Na makapili ng damit na isusuot ay kaagad siyang pumasok ng banyo para maligo. Dahil gusto niyang malinis at mabango sa paningin ng binata ay todo hilod ang ginawa niya. Ilang ulit niyang sinabon ng buong katawan at ilang ulit din siya nag-shampoo. Nang hindi pa makontento ay muli na naman siya nagsabon at nag-shampoo saka nagbanlaw ng bonggang-bongga. Nang masiguro niyang wala ng libag na natitira sa katawan ay saka lamang siya nagpasya lumabas ng banyo. Nagulat pa ang dalaga na makita ang malaking orasan. Ha? 2 oras ako naligo? Ganun ako katagal sa banyo? Kausap niya sa sarili habang natatawa. Nagtaka pa ang dalaga na makita ang namumulan niyang balat. Dulot ng ilang beses niyang paghilod para matanggal lahat ng mga libag sa katawan niya. Ayaw kasi niyang ma-turn off sa kanya ang binata at gusto niya ay matuwa ito at mag-enjoy sa unang gabi nila. Nang masiguro ni Shannara na maayos na ang lahat, ay saka siya nagpasya lumabas ng kwarto at puntahan ang binata sa kwarto nito. Akmang kakatok na sana ang dalaga nang biglang bumukas ang pintuan at mula ron ay iluwa ang gwapong binata. Pasensya ka na, Aaron, kung natagalan ako. Gusto ko kasi maging maganda sa paningin mo, na sa ganon na hindi ka ma-turn off sa akin. Bakit naman ako mata-turn off sa babaeng kasing ganda mo? Wika nito sabay pasada sa kabuuan ng dalaga. Nagagandahan ka sa akin? Oo naman. Bakit, hindi ba pwede? Hindi naman sa ganon, nagulat lang ako. Niluwagan ni Aaron ang pagkabukas ng pinto para makapasok ang dalaga. Umiinom ka ba ng wine? Huwag ka mag-alala, hindi naman to nakakalasing. Hindi pero susubukan ko. Kinuha niya ang isang baso saka tinungga ang laman ng baso. Kung gusto mong umatras, Shannara, umatras ka na habang maaga pa. Sorry Aaron, pero ako ang taong hindi marunong umatras sa laban. Wika ng dalaga saka muli nagsalin ng wine sa kanyang baso. Hindi lang isa, kundi sunod-sunod na lagok ang ginawa nito. Ilang sandali pa ay nakaramdam ng pagkahilo ang dalaga marahil sa wine na iniinom nito. Ang akala ko ba'y hindi nakakalasing ang wine na to? Bakit parang nahihilo ako? Paano hindi ka mahihilo? Ginawa mong tubig. Ano bang gusto mong patunayan sa akin ha, Shannara? Mapang-akit na ngumiti sa kanya ang dalaga, sabay lapit sa kinatatayuan ng binata. Hindi pa ba tayo magsisimula? Wika niya sa namumungay ng mga mata. Bakit, Shannara? Nagmamadali ka ba na may mangyari sa atin? Konti. Saka bakit pa ba natin patatagalin? Kung doon rin naman tayo pupunta, diba? Saka ito humagikik. Yeah, you're right, baby. Nagulat pa ang dalaga nang bigla na lamang siyang hapitin sa bewang ni Aaron. Dahilan para magkalapit ang kanilang mga katawan. Aaron, tawag ng dalaga sa pangalan ng binata. Yes, baby. Hindi mo pa ba ako hahalikan? Sa halip na sagutin nito ang dalaga, ay mabilis niyang sinakop ang mga labi nito na kanina pa niya gustong-gustong halikan. Oo, kanina pa talaga niya gustong halikan ng dalaga. Ngunit pinipigilan lamang ng binata ang kanyang sarili dahil baka biglang umatras ang dalaga. Ngunit ngayon ay sigurado na siyang wala ng atrasan. Kahit siya man ay ubos na ang pagpipigil sa kanyang sarili para angkinin ang dalaga. Tinulak niya ang dalaga pahiga ng kama habang magkahinang pa rin ang mga labi nila. Mabilis siyang umibabaw sa dalaga habang isa-isang hinuhubad ang mga saplot nito. Hanggang sa underwear na lamang ang natira sa dalaga. Tumambad sa kanyang mga mata ang hubad na katawan nito dahilan para sunod-sunod siyang mapalunok. Bakit ka huminto? Hindi ka ba nagagandahan sa katawan ko?
Ayaw mo na bang ituloy ang napag-usapan natin? Sunod-sunod nitong tanong. No, Shannara. Wala akong balak na huminto. Gusto lang kitang pagmasdan. Talaga, Aaron? Bakit naman? Para hindi kita makalimutan. Hindi may paliwanag ng dalaga ang nararamdaman ng mga sandaling yon. Excited siya na kinakabahan. Marahil dahil first time niyang makipagtalik, kaya ganon ang pakiramdam niya. Sa totoo lang ay buo naman ang loob niya na ipagkaloob sa binata ang kanyang sarili. Dahil para sa kanya ay special ito sa buhay niya. Kahit hindi pa niya gaanong kilala si Aaron ay may tiwala siya rito at hindi siya magsisisi sa naging desisyon. Nang gabing yon ay tuluyan na ngang pinaubayan ng dalaga ang kanyang sarili kay Aaron nang walang halong pagsisisi. Masaya ang dalaga dahil napasaya niya si Aaron sa maliit na bagay. Ilang ulit niyang pinagmasdan ang gwapong mukha ng binata bago nang pa siya lumabas ng kwarto. Kinabukasan, nang magising si Aaron ay wala sa kanyang tabi si Shannara. Hindi man lang niya namalaya na lumabas na pala ito ng kwarto niya. Naalala niya bigla ang nangyari sa kanilang dalawa ni Shannara. Kung paano ito nagpaubaya sa kanya. Ni kaunting pagtutol ay wala siya naramdaman sa dalaga. Bagkus buo ang loob nito na ibigay sa kanya ang sarili. Napangiti pa ang binata na makita ang mga mantsa ng dugo na nagkalat sa puting kobre kama. Walang duda na virgin nga ang dalaga at siya ang unang lalaki sa buhay nito. Naligo muna siya bago bumaba. Nagtaka pa siya nang hindi makita si Shannara sa dining area. Hindi pa ba bumababa si Shannara, Manang? Tanong ng binata kay Aling Gracia. Pinuntahan ko na siya kanina, iho. Ang sabi niya sa akin mamaya na daw siya bababa para kumain. Okay. Sige, salamat. Nang matapos kumain ay muli siyang umakyat para puntahan ng dalaga sa kwarto nito. Kumutok muna siya ng 3 beses, ngunit wala namang sumasagot. Nang pihitin niya ang doorknob ay hindi naman pala ito nakalak. Maingat itong binuksan ng binata saka pumasok ng kwarto. Nakita niya kaagad ang dalaga nakatalukbong ng kumot. Naupo siya sa gilid ng kama saka ito yunugyog sa balikat. Gising na, Shannara. Tanghali na. Bumaba ka na para kumain. Tawag niya sa dalaga sa mahinang boses. Ayokong kumain. Masama ang pakiramdam ko. Ha? Anong masakit sa'yo? Para lalagnatin ata ako, Aaron. Mabilis niyang tinanggal ang kumot na nakatalukbong sa dalaga at hinawakan ito sa noo. Sobrang init nga nito. Inaapoy ka nga ng lagnat, Shannara. Tarantang wika ng binata sa dalaga. Huwag mo akong iiwan, Aaron. Dito ka lang sa tabi ko. Wika nito sabay siksik sa katawan ng binata. Dadalhin na kita sa hospital, Shannara, para matignan ka ng mga doktor. Wika niya sa dalaga sa nag-aalalang boses. Hindi na, Aaron. Ayoko doon. Gusto ko dito lang sa kwarto. Basta samahan mo lang ako. Please. Pakiusap sa kanya ni Shannara. Walang nagawa ang binata kundi ang tumango na lamang sa dalaga. Inayos niya ang kumot nito, saka tinawag si Aling Gracia para magpadala ng malinis na bimpo at palanggana na may lamang maligamgam na tubig. Matyagang pinunasan ni Aaron si Shannara hanggang sa dumako ang tingin niya sa malambot nitong mga labi. Nakagabi lamang ay ilang ulit niyang hinalikan. Naipilig na lamang niya ang kanyang ulo sa naalala. Maghapon niyang binantayan ng dalaga hanggang sa humupa ang lagnat nito. Hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya sa tabi nito. Nagising bigla ang binata na maramdaman na may mga mata nakamasid sa kanya. Unti-unti siya nagmulat ng mga mata at mukha ng dalaga ang kanyang nakita. Nakangiti ito sa kanya habang nakatitig sa mukha niya. Gising ka na pala, Shannara. Kamusta pakiramdam mo? Ayos na ako, Aaron. Salamat at hindi mo ako iniwan. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Mabuti at okay ka na. Nagugutom ka ba? Gusto mo bang kumain? Oo, nagugutom ako. Okay, sige. Magpapaluto ko kay Manang Gracia. Saglit ngang iniwan ni Aaron ang dalaga para puntahan sa kusina si Aling Gracia at magpaluto ng tsampurado. Nang bumalik ang binata sa kwarto ni Shannara, ay dala niya na ang tray na may lamang tsampurado. Akmang babangon na sana ang dalaga para kumain nang pigilan siya ng binata. Ako na magpapakain sa'yo. Ha? Naku, hindi na, Aaron. Kaya ko naman ang sarili ko. At saka nakakahiya na sa'yo. Sobra-sobra na kita naaabala. Okay lang. Gusto ko naman tong ginagawa ko. Saka hindi ka pwede magkasakit. Bibigyan mo pa ako ng 3 anak, hindi ba? Natahimik bigla ang dalaga at naalala ang nangyari sa kanilang dalawa ni Aaron. Napapaisip tuloy siya kung nilagnat ba siya ng dahil doon o dahil hindi niya kinaya ang bagsik ni Aaron.
Hey, natahimik ka bigla. May nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? Untag sa kanya ng binata. Wala naman, Aaron. May naalala lang ako. Naalala mo ba ang tungkol sa nangyari sa atin kagabi? Ha? Hindi ah. Bakit ko naman yun maaalala? Lasing ako, di ba? Nauutal niyang tugon sa binata. Talaga bang wala ka maalala about last night? Kung paano kita inangkinat? Yung champurado, Aaron, lalamig na. Hindi na masarap yan kapag malamig na. Agaw niya sa sasabihin pa sana nito. Sunod-sunod nga siyang sinubuan ni Aaron. Ngunit nakakailang subo pa lamang siya nang mapansin niyang kanina pa ito nakatitig sa kanya. Bakit ganyan ka makatitig sa akin? Huwag mo sabihin sa akin na gusto mo ulit-maulit ang nangyari sa ating kagabi. Pabiro niyang wika sa binata, ngunit mukhang mali ata ang ginawa niyang pagbibiro rito. Bakit, Shanara? May lakas ka na ba ulit para... Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Akin na nga yung champurado. Ako lang kakain mag-isa para maubos na. Kinuha niya sa binata ang mangkok na may lamang champurado na kaagad naman itong ibinigay. Sunod-sunod na subo ang ginawa niya hanggang sa maubos niya ang laman ng mangkok. Salamat sa masarap na champurado. Pwede ko na lumabas. Hindi ako lalabas. Dito lang ako sa tabi mo. Babantayan kita hanggang sa tuluyan ka ng gumaling. Ha? Ano? Pero Aaron, magaling na ako at saka kaya ko na ang sarili ko. Sa halip na pakinggan siya nito ay humiga ito sa tabi niya. Walang nagawa ang dalaga kundi ang umusog na lamang sa kabilang side ng kama. Ngunit maagap siya niyakap ng binata at kinalaki ng mga mata niya. Gustuhin man ni Shanara na kumawala sa pagkakayakap ng binata ay hindi niya magawa dahil sa sobrang higpit ng pagkakayakap nito sa kanya. Aaron, bakit ang higpit mong yumakap? Naitanong na lamang niya sa binata. Sa halip na sagutin siya nito ay dahan-dahan nitong inilapit ang mukha sa kanya. Diyos ko, hahalikan niya ba ako? Dahan-dahan na ipinikit ng dalaga ang kanyang mga mata sa pag-aakalang hahalikan siya ni Aaron. Ngunit ilang segundo na siya nakapikit ay wala pa rin mga labi na humahalik sa kanya. Hindi mo ba ako hahalikan, Aaron? Wala sa sariling na itanong niya sa binata. Huli na nang mapagtanto ni Shanara na narinig pala ng binata ang sinabi niya. Kaya ka ba nakapikit dahil hinihintay mo na halikan kita? Hindi ah. Magap na tugon ni Shanara para mapagtakpan ang pagkapahiya. Akman tatayo na sana siya nang bigla na lamang siyang kabigin ni Aaron at walang sabi-sabing sinakop ang mga labi niya. Sa una ay nagulat si Shanara sa ginawa ni Aaron. Ngunit hindi nagtagal ay tinugon din niya ang halik nito sa kanya. Ilang sandali pa ay nasa ibabaw niya na ang binata habang malaya nitong pinapapak ang hubad niyang katawan. Sa ikalawang pagkakataon ay walang pag-aalinlangan na muling nagpaubaya ang dalaga. Simula ng araw na yon ay pinalipat na siya ni Aaron sa kwarto nito. Pakiramdam ng dalaga ay totoo mag-asawa na silang dalawa, ngunit alam naman niya na imposible mangyari yon. Masaya na siya kung anong meron sa kanilang dalawa ni Aaron. Ipinagdarasal na lamang ni Shanara na sana ay mabuntis na kaagad siya. Nang sa ganon ay mapasaya ni Aaron ang mga magulang nito. Mabilis na lumipas ang ilang buwan, isang araw ay napansin na lamang ni Aling Gracia na nagiging matakaw kumain ang dalaga. Bagay na pinagtaka nito. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Shanara. Buntis ka ba? Bakit, Aling Gracia? Sa tingin niyo po ba buntis na ako? Wika niya sa matandang babae habang hinahaplos ang manipis na tiyan. Sa tingin ko, ay oo, buntis ka. Pero teka, sinong ama? Mahabaging langit, huwag mo sabihin na si Sir Aaron ang nakabuntis sa'yo. Siya nga po, Aling Gracia. Sana nga itama ang kutob niyo na buntis ako. Na sa ganon ay matuwa ang mga magulang ni Aaron sa kanya. Naku, tiyak yan. Matagal ng pangarap ng mga magulang ni Sir Aaron na magkaroon ng apo. Sana nga po, Manang. May gusto po pala akong itanong sa inyo. Posible po ba na magkagusto ang isang lalaki sa baby maker niya? Oo naman, lalo na kung mabait ang babae, katulad mo. Pero teka, sino ba itong sinasabi mong baby maker? Ito ba yung drama sa TV? Hindi po, naisip ko lang. Pagsisinungaling ng dalaga. Walang imposible, Shanara, basta mabuti ang kalooban ng isang tao. Dahil sa mga sinabi ni Aling Gracia, ay mas lalong pinakita ni Shanara sa binata na karapat dapat siyang mahalin. Bagamat hindi siya umaasa, ay gusto pa rin niyang subukan. Naisip niya na mabuti nang may ginawa siyang hakbang kaysa wala. Kung masaktan man siya, ay tanggap niya na yon. Mahalaga ay sinubukan niya. Nasa kasarapan ng tulog si Aaron nang gisingin siya ni Shanara. Bakit? May kailangan ka ba? Aaron, pwede mo ba akong gawa ng buko shake? Ha?
Buko shake sa madaling araw? Hindi maiwasan ng binata ang mainis kay Shanara. Oo sana, kung okay lang sa'yo. Hindi okay sa akin. Bukas na lang ng tanghali. Uutusan ko si Aling Gracia na igawa ka ng buko shake. Hindi ngayon. Yamot niyang tugon sa dalaga. Saka bumalik sa pagtulog, ngunit narinig niya sumisinghot-singhot ang katabing si Shanara. Ano yon? Umiiyak siya dahil hindi nasunod ang gusto niya? Inis na bumangon si Aaron at naglakad palabas ng kwarto para gawa ng buko shake ang dalaga. Pagdating ng kusina ay kagad niyang binuksan ng ref. Napamura pa ang binata na makitang wala ng istak na buko. Sinipat niya ang suot na relo. Pasado 3:00 pa lamang na madaling araw. Kung pupunta siya ng palengke ay tiyak na sarado pa yon. Nakabusangot ang mukha na bumalik ng kwarto si Aaron. Nasaan ang buko shake ko? Tanong ka agad sa kanya ng dalaga. Wala. Ha? Bakit wala? Di ba kaya ka nga bumaba para gawan ako ng buko shake? Naiiyak nitong muling tanong sa kanya. Yeah, pero wala na palang stock na buko sa ref. Bukas na lang, magpapabili ako ng maaga sa driver ko. Hindi na, parang buko lang hindi yung pamagawa ng paraan. Wika nito sa naiiyak na boses. Hindi naman sa ganon, Shanara. Promise bukas, pagbibilhan kita ng maraming buko hanggang sa magsawa ka. Ano nga kala mo sa akin, matakaw? Hindi na, ayoko ng buko shake. Okay. Babalik na sana sa paghiga si Aaron nang muli magsalita si Shanara. Gusto ko ng siopaw, yung asado at dapat ay mainit-init pa. Napalingon bigla ang binata kay Shanara na ngayon ay nakangiti na sa kanya. Naiiling na hinarap niya ang dalaga. Kanina buko shake, ngayon naman siopaw na asado. Ano susunod? Naiirita niyang tanong sa dalaga. Wait, iniisip ko pa Aaron. Alam ko na kung ano susunod. Ano? Gusto kong kainin ang lahat ng pagkain na mapuputi. Siguro naman hindi mong pagdadamot sa akin yon. Okay, fine. Isulat mo na lahat ng gusto mong kainin. At bukas na bukas, pag sikat ng araw, ipapabili ko. Naiinis niyang tugon kay Shanara. Sa totoo lang ay sirang-sira na ang tulog niya. Dahil sa kakaiba nitong trip na hindi niya maintindihan. Ayoko bukas. Gusto ko ngayon na, please. Please, Aaron. Wika nito sa nakikiusap na boses. Shanara naman, nag-iisip ka ba ha? Madaling araw pa lang ngayon at kahit libutin natin ang buong Maynila ay wala tayong mahahanap na buko. Siopaw o kung ano pa man. Ang maganda mong gawin, matulog ka na dyan para pagising mo ay umaga na. Hindi na nga niya napigilan pa ang sarili na pagtaasan ng boses ang dalaga. Kung ayaw mo, edi wag. Hindi mo naman ako kailangang pagalitan dahil lang dyan. Hayaan mo, simula ngayon hindi na kita iistorbohin. Wika nito habang umiiyak. Nagulat pa siya nang padabog ito lumabas ng kwarto. Sa totoo lang ay nagtataka siya sa kinikilos nito. Ano nangyari sa kanya? Bakit ang weird niya? Naitanong na lamang niya sa sarili. Pinilit matulog ni Aaron ngunit hindi siya dalawin ng antok. Nakokonsensya siya sa nangyari. Inis siyang bumangon at hinagilap ang susi ng kanyang kotse. Samantala sa kwarto ay iyak ng iyak si Shanara. Kanina pa kasi niya hinihintay na suyuin siya ni Aaron. Ngunit ilang oras na ang nakalipas ay hindi pa rin siya nito sinusundan sa kwarto niya. Nang marinig ng dalaga na bumukas ang pinto, ay nagmamadali siyang bumangon. Ganun na lang ang tuwa niya nang makita si Aaron. Bumaba ka na, nasa baba na ang buko shake at siopaw na asado mo. Kalmado nitong wika sa kanya. Ayoko na nun Aaron, masaya na ako na pinuntahan mo ako dito. Sa gulat ng binata ay basta na lamang siya niyakap na mahigpit ni Shanara, na halos hindi na siya makahinga. Nang maramdaman naman ng dalaga na nahihirapang huminga si Aaron, ay natatawa itong humingi na sorry sa binata. Sorry, namiss lang talaga kita. Ako, namiss mo? Palagi naman tayo magkasama at magkatabi matulog. Yun ang nararamdaman ko. Mahirap bang intindihin yon? Pagalit pa nitong tugon sa kanya. Okay, fine. Huwag ka na magalit. Nagtatanong lang naman ako. So anong plano mo ngayon sa buko shake na ni-request mo at siopaw? Kung hindi mo naman pala kakainin. Saglit na nag-isip ang dalaga. Maya-maya ng koonte ay nakangiti itong tumingin sa kanya. Alam ko na Aaron kung anong gagawin natin sa buko shake at siopaw. Nagniningning pa ang mga mata nitong hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ikaw nang iinom at kakain ng siopaw para sa akin. Walang kagatol-gatol na wika nito sa kanya. Ano? Oo, bakit ayaw mo ba ha? Nakapamewang na tanong nito sa binata. Oo, ayoko. Ayoko, kasi hindi ako kumakain ng siopaw at mas lalong hindi ako mahilig sa buko shake ng ganito kaaga. Kaya Aling Gracia na lang yon para dalhin niya sa mga apo niya. Hindi pwede, Aaron. Ikaw lang pwedeng kumain nun.
Nanlilisik ang mga matang wika nito sa kanya. Upang hindi na humaba pa ang pagtatalo nilang dalawa ni Shannara, ay pikit matang kinain ng binata ang siopaw at ininom ang buko shake. Nang matapos ang binata ay parang batang pinalakpakan siya ni Shannara. Sa totoo lang ay nauubos na ang pasensya niya sa babae. Ngunit pilit pa rin niya itong inuunawa dahil naaawa naman siya. Pagsapit ng hapon habang nagkakapi sa garden si Aaron ay nakangiti lumapit sa kanya si Shannara. "Busy ka ba, Aaron?" Tanong ng dalaga sa kanya. "Hindi naman. Bakit? May kailangan ka ba?" "Aaron, pwede mo ba akong bilhan ng labanos?" "Pwede naman. Sige, papabili kita sa supermarket kay Mang Lando." "Hindi sa supermarket, Aaron. Ayoko doon. Gusto ko sa palengke mo ko bilhan at saka gusto ko ikaw ang bibili ng labanos para sa akin." Napapakamot na lamang ng ulo na tumango ang binata, saka tinuloy ang pagkakape. "Ngayon mo na ako bilhan ng labanos, Aaron. Please?" Pag-iusap pa sa kanya ni Shannara. "Okay, fine. Bibili na po." "Thank you, Aaron. Gusto ko yung sobrang puti at makinis na labanos. Ha? Ayoko na magaspang at may itim-itim ang balat." Pahabol pa nito sa kanya. Nang makarating ng palengke ay siya na mismo ang bumaba para bumili ng labanos. Pagkapasok pa lamang ng palengke ay kagad niya nakita ang pakay. "Ano pong sa inyo, sir?" Tanong ng tindera sa binata. "Magkanong kilo sa labanos?" "100 lang po, sir." Tumango ang binata at pinagmasdan ang nakasalansan ng mga labanos. "Sige, bigyan mo ako ng isang sakong labanos." Wika niya sa tindera. Tinawagan ni Aaron ng driver para ipakuha ang labanos na isang sako. Nang hindi pa makontento ang binata, ay muli itong bumili ng isang sakong labanos pa sa nadaan ng tindahan. Habang palabas ng palengke ay may nakita ulit na labanos si Aaron. Bumili ulit siya ng isa pang sakong labanos. "Tignan ko lang kung makapagreklamo ka pa ngayon sa dami ng labanos na kakainin mo." Bulong ng binata sa sarili habang nakangiti sa kawalan. Pagkasakay ng binata sa kotse ay nagtaka pa siya na makita nakatingin sa kanya si Mang Lando. "May gusto ba kayong sabihin sa akin, Mang Lando?" "Sir Aaron, bakit ang dami niyang biniling labanos? Baka naman mapurga dyan si Ma'am Shannara." "Hayaan niyo na para marami siyang pagpilian. At saka ang hirap naman kasi ng inuutos niya sa akin. Kaya ayan, binilhan ko na lamang siya ng maraming labanos." "Sa bagay, yun nga lang ay nasobrahan naman po yata sa dami." Nakangiti nitong tugon sa kanya. Pagdating ng bahay ay pinababa ng binata ang mga labanos para dalhin sa kusina. Pagkapasok niya ng sala ay kagad siyang sinalubong ng dalaga. "Kamusta, Aaron? Nakabili ka ba ng labanos?" "Yeah, nasa kusina. Pinadala ko na doon kay Mang Lando." "Talaga? Salamat, Aaron." Saka siya nito pinaghahalikan sa pisngi. Niyaya siya ng dalaga papuntang kusina. Nanlaki pa ang mga mata ng dalaga na makita ang 3 sakong naroon. "Ano yan?" Tanong sa kanya ni Shannara sabay turo sa 3 sako. "Labanos." Tipid na tugon ng binata. "Labanos? Pero teka, bakit ang dami niyan?" "Para sigurado na nandyan ang hinahanap mong maputi at makinis na labanos." "Aaron naman eh. Ang sabi ko ikaw ang pumili doon. Hindi ko sinabi sa'yo na bumili ka ng sako-sakong labanos." Inis nitong wika sa kanya. "Teka nga muna, Shannara. Bakit ka ba naiinis, ha? Ikaw na nga tong binilhan na labanos. Ikaw pa tong galit. Dapat ngayon nagpapasalamat ka sa akin dahil kahit inis na ako sa'yo, pinagbibigyan pa rin kita." Gigil niyang bulyaw sa dalaga. "Excuse me, hindi ka wirduhan ng tawag sa kinikilos ko." "Wow, really, Shannara? Sige nga, kung hindi ka wirduhan ng tawag dyan sa kinikilos mo, ano?" "Ewan ko, hindi ko alam." "See? Hindi mo alam kasi nga wirdo ka. Alam mo, Shannara, kung magtuloy-tuloy ang kawirduhan mo, ay mas mabuti pang huwag na nating ituloy ang napag-usapan natin. Ayoko mag-iwirdo ang mga anak ko." Galit niyang wika sa dalaga sabay walkout sa kusina. Samantala, naiwan naman sa kusina ang dalaga na bigla na lamang pumalahaw ng iyak na parang bata. Samantala sa kwarto ay nagpupuyos pa rin sa galit si Aaron. Hindi na niya kinaya ang kawirduhan ng dalaga. Sa totoo lang ay kanina pa talaga siya nagpipigil na magalit. Ngunit pinipigilan na lamang niya ang sarili. Ngunit may hangganan din ang pagpipigil niya para sa dalaga. Dahil sa pinaghalong galit at inis kay Shannara ay nagkulong na lamang siya ng kwarto. Hindi siya bumaba para kumain ng hapunan. Malalim na ang gabi nang maisipan niyang bumaba para kumain. Nagulat pa ang binata na makita sa kusina si Shannara na umiiyak. "Bakit nandito ka pa rin?" Malamig niyang tanong sa dalaga. "Hinihintay kitang bumaba." "Ha? Bakit? Teka, wag mong sabihin sa akin na simula kanina ay nandito ka lang."
Oo, nandito lang ako kasi hinihintay kitang balikan mo ako dito. Umiiyak nitong sagot sa binata. Paano kung hindi ako bumaba? Hindi ka pa rin aalis dito? Pinalalayan ng binata ang dalaga na makatayo. Sa gulat niya ay basta na lamang siya nitong hinalikan sa mga labi. Sa bilis ng pangyayari ay namalaya na lamang ng binata ang sarili na tinutugon na ang mga halik nito. Hinihingal pa silang pareho na maghiwalay ang kanilang mga labi. Nakangiti na ngayon sa kanya ang dalaga. At ang pakiramdam niya ay may iuutos na naman ito sa kanya. Hindi nga siya nagkamali dahil inutusan siya nitong piliin ang mapuputi at makikinis na mga labanos. Kahit ayaw ng binata ay sinunod pa rin nito ang dalaga. Nang matapos makapili ng mga labanos ay hinugasan niya ito at hiniwa ng maliliit. Pagkabigay niya sa dalaga ay kagad nito nilantakan ang mga labanos. Pinanood lamang niya itong kumain hanggang sa maubos nito ang isang pinggan na labanos. Ipinangako ni Aaron sa kanyang sarili na kahit anong inis niya kay Shannara ay hahayaan lamang niya ito. Dahil nakakaawa naman kapag nagtatampo ang dalaga. Isang umaga, nilapitan siya ni Aling Gracia at may sinabi ito sa kanya na labis niyang kinagulat. Sigurado kayo, Aling Gracia, nabuntis si Shannara? Naniniguradong tanong ng binata sa matanda. Opo, Sir Aaron, ganyan po talaga ang kinikilos ng mga babaeng nagdadalang tao. Sir, magiging daddy na kayo. Masaya na itong wika sa kanya. Sana nga, Aling Gracia, natama kayo ng hinala, nabuntis na si Shannara. Sigurado yan, sir. Kaya sundin niyo na kung ano man ang inuutos sa inyo ni Shannara. Bilin pa sa kanya ni Aling Gracia. Tanging pagtango na lamang ang isinagot niya sa matanda. Kagad na umakyat ng kwarto si Aaron at pinagbihis ng magandang damit ang dalaga. Naguguluhan na tumingin ito sa kanya. Saan ba tayo pupunta? Nagtatakang tanong ng dalaga sa kanya. Magpapacheck up ka. Gusto ko lang tiyakin kung tama nga ang hinala ni Aling Gracia na buntis ka na. Wika ng binata sa dalaga. Ay, oo nga pala Aaron, sinabi pala yun sa akin ni Aling Gracia. Pero hindi ko lang pinansin. Sana nga'y buntis na ako para magkaanak na tayo. Masayang wika ni Shannara habang inihimas ang manipis nitong tiyan. Habang hinihintay nilang dalawa ang test results na ginawa kay Shannara, ay abot-abot ang kabang nadarama ng binata. Sa kotse pa lamang ay kinakabahan na siya at taimtim na nagdarasal. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na nga ang resulta at iniabot ito ng doktor kay Aaron. Congratulations, Mr. Villaluz, magiging daddy ka na. Masayang anunsyo ng doktor sa kanya. Sa labis na tuwa ay mahigpit niya niyakap ang dalaga. Salamat Shannara, sa wakas magiging daddy na ako. Masaya ang dalaga dahil masaya si Aaron. Ngunit may parte ng pagkatao niya ang nasasaktan. Ngunit hindi niya ito ipinahalata sa binata. Sa labis na tuwa ay kagad sila nagtungo ng mall para mamili ng mga gamit ng baby. Masyado pa maaga para mamili ng mga gamit, Aaron. Siguro saka na lang kapag malaki na ang tiyan ko at kapag alam na natin kung ano ang gender ni baby. Sawi sa kanya ni Shannara. Walang problema, Shannara. Alam ko ang ginagawa ko. Narinig pa ng binata ang pagbuntong hininga ng dalaga. Halos malula ang dalaga nang makita kung gaano karami ang pinamili ni Aaron. Halos ubusin na nito ang paninda sa store na kanilang pinasukan. Simula nga nun ay todo alaga na siya ni Aaron, maging ng mama nito na nagpadala pa talaga ng 2 private nurse para mag-alaga daw sa kanya. Sa totoo lang ay medyo nasasakal ang dalaga sa ginagawa ng mag-ina, ngunit naiintindihan naman niya ang mga ito. Makalipas ang ilang buwan ay dumating na nga ang araw ng panganganak ni Shannara. Isang hapon habang nakaupo si Shannara ay bigla na lamang sumakit ang kanyang tiyan. Bagay na kaagad namang napansin ni Aaron. Bakit? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala nitong tanong sa kanya. Masakit ang tiyan ko, Aaron. Manganganak na ata ako. Wika niya sa binata. Ganun ba? Okay, sige. Relax ka lang dyan. Ako nang bahala sa'yo. Ihahanda ko lang mga gamit ni baby. Then pupunta na tayo ng hospital. Wika nito sa kanya. Mabilis ngang kumilos si Aaron at ay sinakay sa kotse ang mga gamit ng baby. Saka nito binalikan sa kwarto si Shannara. Pinalalayan niya ang dalaga na makababa ng hagdan. Pagdating ng garahe ay kaagad sumakay ng kotse ang binata at pinasibat ito ng napakabilis. Habang naiwan naman na nakatayo sa garahe ang dalaga na namimilipit sa sobrang sakit. Aaron, bumalik ka dito! Aaron, huwag mo akong iwan dito! Tawag niya sa binata na unti-unti nang nawawala sa kanyang paningin. Samantala sa sasakyan ay halos paliparin na ni Aaron ang kotse para lamang makarating ng hospital.
Ngunit nagtaka pa siya na makitang wala doon si Shannara. Napapakamot na lamang ng ulo ang binata nang maalalang naiwan pala niya sa garahe ang dalaga. Hindi na kasi siya nakapag-isip ng tama sa sobrang pagkataranta kanina. Mabilis niyang iniliko ang sasakyan para balikan si Shannara. Malayo pa lamang ay nakita niya na itong namimilipit na sa sobrang sakit. Mabilis na bumaba ng sasakyan ng binata at patakbong nilapitan ang dalaga. Sorry Shannara, nataranta ako kanina. Kaya nawala sa isip ko na naiwan pala kita dito. Wika niya rito. Sobrang sakit na talaga, Aaron. At sa tingin ko lalabas na si baby. Nanghihina nitong wika sa kanya. Anong gagawin natin? Nagpapanik naman niyang tanong sa dalaga. Inutusan siya nito na ilatag sa semento ang suot niyang jacket. Bagamat nagtataka, ay sinunod na lamang niya ang dalaga. Sa gulat niya ay humiga ito. Teka, Shannara, anong ginagawa mo? Lalabas na nga si baby, kaya tulungan mo ako dito. Dali! Utos nito sa kanya. Walang nagawa ang binata kundi ang lapitan si Shannara at hawakan ito sa balakang. Umira ng malakas si Shannara, ngunit wala namang makitang ulo ng baby ang binata. Sa ikatlong pagkakataon ay muling umira ng malakas si Shannara. At laking tuwa ni Aaron na makita ang kanilang baby na lumabas lalo na nang umiyak ito. Nailabas mo siya ng normal, Shannara. Tanging nasabi na lamang niya sa dalaga habang hawak-hawak ngayon ang kanilang baby na umiiyak. Nang magising ang dalaga ay nasa hospital na siya. Kaagad niya nakita si Aaron na karga-karga ang kanilang baby. Nang makita siya ng binata ay nakangiti itong lumapit sa kanya. Saka iniabot ang baby na kaagad naman niyang kinuha. Ano nga palang ipapangalan natin kay baby? Tanong sa kanya ni Aaron. Pinagbasdan niyang mabuti ang baby. Napakaputi nito at sobrang kinis ng balat. Wala sa loob na napangiti ang dalaga nang may maalala. Ang ganda-ganda ng anak natin, Aaron. Para siya labanos sa sobrang puti. Wika niya kay Aaron habang hindi inaalis ang tingin sa kanilang anak. Yeah, maybe dahil sa mga labanos na kinain mo. Natatawa nitong tugon sa kanya na kinairap naman ni Shannara. Angel. Angel ang gusto kong ipangalan sa kanya, Aaron. Dahil para siyang anghel at napakaamo talaga ng mukha niya. Napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa anak natin, Shannara. Sang-ayon sa kanya ni Aaron. 2 araw lamang siya nanatili ng hospital at kagad din siyang nakalabas. Makalipas ang ilang linggo ay nagpasya si Shannara na kausapin si Aaron tungkol sa plano niyang pag-urong sa kanilang kasunduan. Bagamat kinakabahan ay lakas loob pa rin siyang kinausap ang binata. Pwede ba tayo mag-usap, Aaron? Kahit sandali lang. Wika niya sa binata saka naupo sa tabi nito. Sure, tungkol saan ang pag-uusapan natin? Kagad nitong tanong sa kanya. Baka hindi ko na matupad yung kasunduan natin na 3 anak, Aaron. Kasi ngayon pa lang ay nasasaktan na ako kapag naiisip ko na balang araw ay iiwan ko sila sa inyo. Mahirap palang gawin. Madali lang sabihin pero kapag nakasama mo na ang bata ay hindi mo na pala kayang iwan to. Kaya napag-isip-isip ko na huwag nang ituloy ang kasunduan natin at habang kaya ko pa ay aalis na ako dito. Ha? Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong sa kanya ng binata. Uuwi na lamang ako sa probinsya. At si Angel ay ipapaubaya ko na siya sa inyo. Tulad ng napag-usapan natin. Alam ko mamahalin niyo siya ng sobra-sobra at ibibigay ang mga pangangailangan niya na hindi ko kayang ibigay. Masakit para sa akin na iwan ang anak ko. Pero kailangan ko to pa rin ang kasunduan natin, Aaron. May isa lamang akong ipapakiusap sa iyo. Sana ako pa rin ang ipapakilala mong ina niya. Tuluyan na ngang tumulo ang mga luha ng dalaga na kanina pa nito pinipigilang umagos. Nagtaka pa si Shannara na makita nakangiti lamang ang binata. Ganyan ka ba talaga kasaya dahil aalis na ako? Hindi maiwasan ng dalaga na masaktan sa nag-reaksyon ni Aaron. Paano hindi ako matutuwa para kang sira? Sino ba kasing may sabi na ipagkakait ko sa iyo ang anak natin? Tanong nito habang nakangiti pa rin. Ako, dahil yun ang usapan natin, di ba? Dapat nga 3 anak pero hindi ko pala kaya, kaya isa na lang. Nakayukong tugon ng dalaga sa binata. Alam mo Shannara, kalimutan mo ng kasunduan natin. Kasi hindi na yan matutuloy. Nagbago ng isip ko. Nagulat pa ang dalaga nang hapitin siya sa bewang ni Aaron. Dahilan para magkadikit ang kanilang mga katawan. Hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko, Shannara. Alam mo kung bakit? Dahil mahal kita. Matagal na at alam kong mahal mo din ako. Dahil yun ang nararamdaman ko sa tuwing magkasama tayong dalawa. Talaga, Aaron? Mahal mo ako?
Naniniguradong tanong ng dalaga kay Aaron. Oo, Shannara, mahal kita. Kahit maging weirdo ka man, mahal kita. At walang magbabago sa nararamdaman ko para sa'yo. Hindi makapaniwala si Shannara na pareho pala sila ng nararamdaman ng binata. Sino mag-aakala na makikita niya sa Maynila ang lalaking para sa kanya? Mabilis siyang siniil ng halik sa mga labi ng binata na kagad naman niyang tinugon. Makalipas ang 1 taon ay ikinasal sila ni Aaron. Masayang masaya ang mga magulang ni Shannara dahil nahanap nito ang tunay na pag-ibig kay Aaron. Ni sa panaginip ay hindi naisip ni Shannara na ang lalaking nag-alok sa kanya ng maging baby maker ay siya rin pala niyang makakatuluyan pagdating ng araw. Tunay nga makapangyarihan ng pag-ibig dahil sa isang iglap lamang ay kaya nitong baguhin ang nararamdaman ng isang tao. Kagaya ni Aaron na ang pangarap lang naman ay magkaanak. Ngunit nagbago yon dahil umibig ito sa kanya. Bakit ka nakangiti? Bulong sa kanya ng lalaki sabay pisil sa ilong niya. Wala, may naisip lang ako. Halika na nga, matulog na tayo. Yaya niya sa asawa. Hindi pa tayo matutulog, may gagawin pa tayo eh. Wika nito sabay kindat sa kanya. Ano? May utang ka pa sa akin na 2 anak. Kaya umpisahan na kitang singilin. Natawa na lamang siya kay Aaron. Okay, pero habulin mo muna ako. Hindi pa man nakakasagot ang lalaki ay mabilis na kumiripas ng takbo si Shannara. Tanging tawanan at harutan lamang nila mag-asawa ang maririnig sa loob ng bahay ng mga Villaluz sa 10 oras ng gabi.